July 10, noong taong 2000, lagpas 2 kalahating dekada na rin ang nakalipas. Marahil ay marami sa inyo yung nakakaalala dito sa kwentong ito. Isa tong kwento na pinag-usapan habang nakikinig yung mga pamilya sa radyo. O hindi naman kaya sama-sama ang lahat na nag-aabang sa harap ng telebisyon. Lahat po kabado, nag-aabang kung ano ba yung katotohanan sa pangyayaring ito. Pero ano nga ba itong trahedya na to? Na hanggang ngayon ay nagsisilbing bangungot para sa nakakarami. Gusto ko lang dilinawin sa inyo ha, 30s, na sa tindi ng pangyayari pong ito na abot nito yung balita sa iba't ibang panig ng mundo. Daming articles, ABC, BBC News, at hindi ko po sila masisisi kung interesado sila because this is a story worth discussing. So ito yung nangyari nung araw na yun ha. Babalikan natin. July 10, 2000. Nagkaroon ng isang avalanche or pagguho ng basura sa Payatas Dump sa Quezon City. Alam niyo yung pag nanonood kayo ng mga cartoons, di ba? Yung kunyari, nasa snow sila, tas biglang babagsak lahat ng niebe mula sa taas hanggang pababa ng pababa, palakas ng palakas. So parang ganito rin yung nangyari, no? Pero mas matindi to kasi mas mainit, mas madumi, mas mabaho dahil punong-puno po ito ng mga basura. Sinasabi nila na daan-daan ang namatay dahil sa pangyayaring ito. At napakarami pa ang tinataya na hindi nahanap maging hanggang ngayon. Imaginein mo na merong isang malaking dingding ng basura at naging dahilan ito para malubog ang isang area ng tatawagin nating squatter houses. Singlaki raw ito ng 4 na basketball courts. Ganon yung lawak ng area kung saan halos 100 bahay na punong-puno ng mga pamilya po sa loob ang natabunan ng basura. So paano nangyari yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero gusto ko na pakinggan nyo ang kwentong ito na meron tayong nilulook forward. Na meron tayong mga katanungan na dapat masagot. Una, sino po ba yung dapat sisihin dito? Meron bang dapat managot? At napapahalagahan ba ang buhay ng mga kababayan nating informal settlers? O yung mga nasa laylayan na tinatawag natin? At pangalawa, lampas 2 dekada ang makalipas, meron po bang pagbabago dito sa kwentong ito? O kagaya ng mga basura, tinabuyan na lang din at kinalimutan na ang mga kababayan nating nasawi sa pangyayaring ito. 30s, maganda kayo sa ating talakayan ngayong gabi. Sisingit ko lang, ihanda ninyo ang inyong mga kape para sa mga nagpupuyat habang nagtatrabaho. Alam ko na marami sa mga 30s natin dito yung mga VA or mga estudyante na nagpupuyat para sa mga project nila o yung mga bagong gising lang at nakikinig ng isang kwentuhan bago umpisahan ang araw. Personally, not sponsored po ito, pero ito yung ininom ko. Kung nandito na rin naman, yung Sanmig Coffee na sugar-free. Not sponsored, no? Pero sabi ko, mababa ito sa calories at madalas iniinom ko po talaga to bago ako magsulat ng kwento. Ilalagay lang natin dyan because this year, magmamanifest tayo na meron na tayong mga sponsors dito. So kung meron pong mga brands na nanonood sa atin, pwede kayong makisali sa ating mga kwentuhan at talakayan. Email nyo lang kami, di ba? At sa mga manonood naman natin, pwede kayong mag-story at itag sila kung gusto niyo, di ba? I-manifest natin yan. Anyway, balik tayo sa seryoso at insightful na talakayan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang Payatas Landslide Tragedy. Payatas Dump Site. Para sa mga hindi po nakakaalam, kailangan ko munang ipakita at ipakilala sa inyo kung ano ba yung Payatas Dump Site na yan. Maaari yung mga Gen Z, hindi na rin siya alam, Pero yung mga katulad ko ng mga millennials, yung mga nakakatanda pa, alam na alam at fresh sa memorya nila kung ano to. Ito yung larawan ng Payatas Dump Site. Dati rin itong kilala bilang Payatas Controlled Disposal Facility o PCDF.
Dati itong garbage dump sa barangay na merong kaparehong pangalan sa QC. And for context lang po, naging tahanan po ito sa mga kababayan nating mangangalakal. Yung kumukuha ng mga gamit sa basura, ganyan, tas binibenta. Sabi nila, no, marami daw dito sa mga taga-Payatas ay galing sa Smoky Mountain ng Tondo, Manila. Sure ako, alam nyo rin po yan. Nung pinasara daw to, dito na raw naglipat yung mga marami. In-establish po noong 1970s yung Payatas. Kaya at the time, marami daw yung tumatawag dito na parang Smoky Mountain 2, New Smoky Mountain, or modern day Smoky Mountain. Actually, meron pang ang banda po yan. Kung familiar po kayo sa kantang Paraiso yan. Basically, yun yung kwento ng buhay ng mga taong nanirahan sa Smoky Mountain. Which in a way, parang yung buhay na rin ng mga nasa Payatas dump site. Ngayong alam nyo na kung gaano ka gabundok ang basura dito, sa tingin ko, pwede na tayong dumiretso doon sa araw ng trahedya. Payatas landslide. Sabi nila, no, na marami daw sa mga biktima ng trahedyang ito ay natutulog lang nung mangyari ito. Aabot daw sa 50 feet yung taas ng mga basura na gumuho nung araw na yun. 50 feet. Napakataas po nun at wala ka talagang chance mabuhay kung magulungan ka niyan. Diba? Iba-iba na yung laman yan eh. Kailangan din po nating intindihin na bago yung pagguho, nakaipon ng maraming tubig daw yung mga basura dahil sa bagyong Ditang at Edeng. Ayun. Malaki yung part niya eh, dun sa landslide. Hindi naman natin kailangan maging scientist, no, para malaman na parang recipe for disaster yung pangyayaring yan. So, pile yung basura hanggang sa bumigay na to. Ang laki ng role ng tubig. Nagkaroon ng landslide ang basura at nabaon itong Sitio Pangako. Yun yung squatters area ha, na tinataya nga meron daw naninirahang around 3,000 na katao. Bilang insightful tayo palagi, no, yun yung conflict talaga sa kwento. Marami yung nagtatanong na, porkit ba squatter? Porkit ba mahirap? Porkit ba nangangalakal? Bakit parang ganyan na lang na parang wala tayong pakialam? Hindi ba? Kaya hanggang ngayon, isang importanteng usapin siya kasi ito yung sitwasyon na nangyayari pa rin hanggang ngayon. So balikan natin yung eksena kung paano sila nalubog sa basura. Marami sa mga residente ang nagkukumpara sa pangyayari bilang isang plane crash daw. Pinipilit ko pong intindihin kung paano yung plane crash na yan. Siguro may impact talaga na napakalakas ng paglaglag ng mga basura kaya dyan nila kinukumpara yung pangyayari. Hindi ko po lubos mawari, no? Siguro kung meron po tayong mga survivors dito, kung okay lang po sa inyo ikwento experiences nyo, maaari nyo bang i-explain sa amin kung bakit ganon idinidescribe ang pangyayaring ito? Anyway, yung iba naman sabi na para daw biglang may napakalaking dingding na biglang bumagsak sa kanila. Sa mga balita, mga documentaries, makikita mo po talaga kung paano napinsala ang buhay ng mga naninirahan sa Payatas. Nakakaawa po talaga. And I guess para sa akin, yun yung metaphor ng kwento eh. Yung buhay ng mga taong naninirahan dito, parang sila na rin yung basura na wala na pong pakialam ang lahat. Miski yung local government, hinahayaan lang sila. Diyan na lang kayo para hindi na kayo problema. Isang bagay na gaya nga ng sabi ko sa inyo, hanggang ngayon marami sa atin ang gumagawa. Marami sa atin yung walang empathy. Nakakalungkot po, sa totoo lang. Sisilipin pa natin kung ano yung nangyari matapos ang pagguho. So marami po sa mga residente injured, obvious po yan. At nireport na nawawala. Another irony lang po, no, is yung mga nangangalakal, pagkatapos nilang mabaon, sila na po yung mga hinahanap doon sa basurahan. At least 780 na katao daw yung dinala sa isang evacuation center sa City Hall. And at this point, may imagine nyo no, na kanya-kanya na pupunta yung mga rescuers, first responders, yung mga media, nagre-report na rin po. Sabi nila na kahit gabing-gabi na raw, yung mga rescuer, kanya-kanya pa silang mga hukay, halughog, doon sa mga nabubulok na basura. Kasi nga basang-basa sila dahil doon sa nakaraang bagyo. Alam natin kung ano po yung epekto ng tubig sa basura, di ba? Yung basurahan lang natin sa bahay, di ba? Malagyan mo lang ng tubig yan, napakabaho po niyan. So mai-imagine nyo, lalo itong eksena. Hirap pa sila dahil bukod nga doon sa nakakasulasok na amoy, bilang Pilipino, kulang tayo sa equipment. Walang-wala po talaga. Wala ring ilaw man lang.
So anong gagawin, di ba? Silipin natin yung specific na kwento ng mga taong nandun. I-humanize natin yung experience. Tignan natin sa mata mismo ng mga tao. Meron pong article sa ABC News kung saan binabanggit nila ang pangalan ng isa sa mga nangangalakal na si Gloria Alano. Sigaw na raw ng sigaw si Aling Gloria. Iyak na rin po siya ng iyak. Alam niyo kung bakit? Kasi puro mabibigat na bulldozer na raw yung ginagamit para tanggalin yung mga basura, para maghanap ng mga survivors and possibly syempre, iisip na rin nila, bangkay. Ngayon, hindi mo kailangan maging isang napakatalinong tao para masabing merong mali dyan. Mapipipi kung meron man pong mga buhay doon sa loob ng basura. Isang patunay na naman na ginagawang basura yung mga tao sa loob ng basura. Sa tingin mo ba, kung anak ng politiko yan, gagawin nila yan? Hindi, di ba? Yun yung sad realities of life. Balikan natin ngayon si Aling Gloria Alano, no? Sumisigaw na siya. Huwag niyo naman pong gamitan ng bulldozer. Maawa naman po kayo, wag bulldozer. Gusto ko pa po sanang makuha yung katawan ng mga mahal ko. Hindi ko na po alam kung ano po yung update sa kwento niya. Pero yung asawa niya at 3 anak niya nakalibing doon sa basura. Nakakaawa, di ba? Alam niyo, meron pang isang nagkwento, isang Danilo Castro. Sabi niya na nung umaga raw na yun, naramdaman niyang parang may nag-shift doon sa bundok ng basura. Bago ito tuluyan na mag-collapse. Sa kasamaang palad po, mag-isa lang siyang nakaligtas kasi bilang mga ngalakal, umalis daw siya para magbenta doon sa labas. Kaya naiwan niya yung asawa at anak niya. At pagbalik niya daw, wala na yung bahay nila, wala na yung asawa at anak niya. Nakabaon na sa basura. Apoy! Kung akala ninyo na dito nagtatapos ang lahat, nagkakamali po kayo. Kumbaga, parang part 1 pa lang. Nasa disc 1 pa lang tayo kung naalala niyo yung mga CD. Naiiyak po ako habang binabasa yung kwentong na to. Pasensya na sa salita, napakagago po talaga. Kawawa po yung mga taong ito. So matapos po gumuho yung basura, para bang pelikula ang pangyayari at ilang sandali lang, nasunog siya agad. Nilamon daw yung area. And so parang wala na rin chance yung mga tao, di ba? Sabi raw ng mga residente na maaari yung mga debris na nasunog dahil sa mga nalalaglag na mga power cables or yung mga stove, kalan na ginagamit sa kanilang mga bahay doon sa Payatas. Please correct me, no? Pero sa pagkakaalam ko po, may science rin kasi tungkol sa mga nabubulok na basura. I think methane gas. Pakicorrect ako ha. And meron mga baterya, mga gasol sa basura, na halo-halo na rin po kasi talaga. Kaya nga lagi nilang sinasabi, di ba, na dapat ayusin natin yung mga tinatapon natin. Mga bubog, gasol, mantika, kasi merong mga madidisgrasya, makakaapak po niyan. Isa pang problema na nangyari sa kwentong ito, habang nasusunog lahat, yung mga fire trucks po, hindi na rin po makaabot dun sa mga tamang lugar, no? Hindi nila maabot dahil limitado lang yung area. Yung mga hose, kung saan-saan na raw nila dinadaan at binubunot, pero sa kabutihang palad, na-extinguish naman ng mga firefighters yung apoy. Pero kita nyo naman kung gaano kalala yung pinagdaanan nila, matanggal lang yung apoy. Casualty. Hinataya na higit 200 ang namatay, habang 655 na pamilya ang nawalan ng tahanan dahil sa pangyayaring ito. Sabi nila na marami sa mga pamilyang ito nirelocate na daw ng Rodriguez doon sa Montalban daw dati. Habang marami yung pinili na manirahan pa rin sa Payatas. Wala naman silang ibang choice Nandun yung hanap buhay nila, di ba? Relief effort. Isa sa mga unang umaksyon po na nakita ko ay ang Red Cross na nagsasabing may urgent need na magbigay ng relief goods at medisina para sa mga survivors. Bukod dito, marami sa kanila ang nagbibigay ng psychosocial care para sa mga survivors at sa mga kamag-anak nila. May kwento pa po itong mga kamag-anak. Tandaan natin na ang Payatas dump site ay tahanan sa libo-libong mga tao na walang ibang choice kung hindi ang mga lakal at ibenta yung mga nakukuha. Yun basically yung pangangalakal, ibenta yung mga nakukuha nila. Ngayon, meron tayong isang pag-uusapan. Gawang nabanggit ko yan. Alam nyo, binuksan rin kaagad yung dump site matapos yung ilang linggo lamang ng dating mayor ng QC na si Ismael Mathay Jr. Para daw ma-avert yung parang epidemya dun sa syudad dahil sa mga hindi na kolektang basura. May mga ganong issue syempre dahil nga doon sa pagpapasara dito. Pero hindi naman lahat ng nangyari po
dito ay masama. Kumbaga merong silver lining. Dahil sa trahedyang ito, naipasa ang Republic Act number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nag-uutos ito na isara lahat ng open dump sites sa Pilipinas by 2004 at ang mga controlled dump sites by 2006. So, noong 2004 po, ang Payatas ay na-reconfigure bilang isang controlled disposal facility na kinalaunan, pinasara na rin noong December 2010. Marami pa pong kwento yan. So, kung gusto nyo malaman, mas maganda na gawa na lang po ninyo ng sarili nyong research. Pero ipapakita natin mamaya kung ano na ba nangyari dito sa Payatas. Meron tayong isang importanteng anggulo na pag-uusapan at yan ay kung ano na nga yung nangyari sa Payatas, sa mga naging biktima ng trahedya. And I could clearly remember na when this tragedy happened, napakarami po yung humihingi ng tulong kay then President Gloria Macapagal Arroyo para makakuha ng hustisya. Meron pa nga po yung mga bata, nakalimutan ko yung parang bangkang papel boys. Hindi ko po alam, correct po ako, no? So gumagawa po sila ng mga letters. Sa mga letters na yon, gumawa sila ng bangkang papel. Pinaanod po nila sa Pasig River para makarating siya ng Malacanang. Umaasa syempre na madulog ng presidente ang kanilang hinaing. Naging mahaba po yung proseso sa pagdemand ng hustisya sa pangyayaring ito, and I was surprised na umabot pa po yung kwento sa taong 2020. Sabi sa isang article, after 20 years, court finds Quezon City liable for Payatas tragedy. Ibig sabihin, pamahalaan ng Quezon City ang may kasalanan kung bakit nangamatay ang mga mangangalakal doon sa Payatas. Sa desisyon ng QC Regional Trial Court Branch 97, sa isang 133-page na desisyon, sinabi nila na ang QC, ang negligence nito ang dahilan kung bakit nangyari ang trahedya. Dahil daw hindi ito nakagawa ng suitable facility para sa solid waste disposal, dahil hinayaan nilang umangat lang yung bundok, lahat yan dahilan kaya nawala ang napakaraming buhay noong July 10, year 2000. Sabi ng judge na maiiwasan raw sana ang lahat kung naisaayos lang yung operation yung dump site na yan at minanage siya. And as for the families, grabe, 20 years pero ipinag-utos po ng QC government na magbayad sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa nabasa ko, the court ordered that the Quezon City government pay plaintiffs doon sa legal heirs ng 56 victims. Ito yung mga following damages, no? 50,000 in temperate damages per deceased victim. Kada namatay. 50,000 in moral damages per deceased victim. Kada namatay ulit. 10,000 in exemplary or corrective damages per victim. Also ordered the Quezon City to pay the plaintiffs 100,000 in attorney's fees. Napakaliit na halaga po. Sa totoo lang. Kamusta na ang Payatas ngayon? May nakita na naman po akong article kung saan may mga ginagawa po ang kasalukuyang mayor ng QC. Inaayos yung mga basura, may mga initiatives para mag-recycle at ma-handle ng ayos ang lahat para hindi na siya ulit mangyari. Pero sabi po ni Mayor Joy Belmonte na hindi na rin daw nila i-a-appeal yung ruling ng korte. Sabi niya, hindi na raw mapaparusahan pa ang former mayor na si Masay dahil namatay na raw ito noong 2013. Ito na ang Payatas dump site ngayon. Tingnan nyo sa taong 2025. Sa tingin nyo ba, nagkaroon ng liwanag at nagkaroon ng pagbabago? Ang Payatas tragedy ay hindi lang paalala ng isang trahedya. Isa itong salamin kung paano natin tinitignan ang buhay ng mga taong nasa laylayan. Dahil yung basura po, hindi naman biglang nagiging bundok yan. Isa-isa natin pong tinatapon yan at pinapabayaan. Araw-araw hanggang sa guguho na lamang ito. Kung ang basura ay refleksyon ng ating pagkonsumo, ang Payatas naman ay refleksyon ng kapabayaan. Kapabayaan sa kalikasan at kapabayaan sa mga kapwa-tao natin na inilalagay natin sa laylayan. Tanungin natin yung sarili natin. Kaya naman din ginagawa natin itong mga talakayan natin May halaga ba sa atin ang buhay ng mga taong hindi natin kakilala? Worth it bang baguhin ang ating mga nakasanayan para sa ikakabuti ng kalikasan? At kung hanggang saan lang ang malasakit ng isang tao? Hanggang hindi ba tayo apektado? Ang Payatas ay nangyari na.
Pero ito yung tanong, meron po ba tayong natutunan sa kwentong ito? Kasi kung wala, ang susunod na trahedya ay hindi na tanong ng kung mangyayari ba, kung hindi kailan mangyayari. At ang dami pong nangyayari ngayon ha, pinapabayaan natin ang kalikasan. At para tapusin ang kwento natin ngayong gabi, gigimbalin ko kayong lahat sa isang napaka-importante at sampal sa mukhang katanungan. Basura ba ang tingin natin sa mga taong nasa laylayan? I-comment mo sa ilalim at promote ko lang po yung aking second channel sa mga gusto pong magbanlaw sa bigat ng channel natin. Ngayon, meron po akong travel channel, no? Kakagaling ko lang po ng Vietnam. Kung gusto niyo po mapanood dyan, chill lang po tayo dyan, relax lang tayo. Panoorin niyo po yung mga adventures ko dyan. Ang dami ko po nakapuksaan dyan. Ang saya-saya ng mga pangyayari. So kung gusto niyo mapanood dyan, lalagay ko po yung link ng aking Claro the Third Vlogs channel sa ilalim. Anyway, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento. Ito na first time yung tatawid ng pedestrian ng Vietnam. Si Claro. Si Claro. Ay, gago yung sahig. Oh my God. Ay, man. Scary. Nasa loob ako namimili ako ng ano. Namimili ako ng damit. Hala, ayaw nila ako pa alisin. Kinakabahan ako. Hindi ko nag-vlog pero nag-check lang ako ng damit. Tapos sabi ko mag-check muna ako pagka ganun ko. Ano, parang galit sila. Nakakatakot. Pinakita ako tumatawid. Ito na. Alam dami tao. Siyempre yung papanik ako. Ito na yung first tawid ko sa Vietnam. Gago, nakakatakot. Ay, scary. Yeah, for a